Muli po, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating online worship service, lalo na po sa ating mga bagong tagapakinig sa araw po na ito. Ang topic po natin ngayon ay Extended Good News Quarantine. Di po ba na-extend yung ating quarantine, pero alam niyo po ba na kahit ito'y na-extend, meron pa rin pong mga good news na nakalaan ang ating amang si Yahweh para po sa atin sa araw po na ito. Natatandaan niyo po na yung term na quarantine ay, ang ibig po sabihin nito ay 40 days. At alam niyo po ba na yung 40 days po na yun after ng resurrection ng ating Mesyas, ay siya po ay nagpakita doon sa loob po ng 40 days na yun ng kanyang resurrection. Nagpakita po siya sa kanyang mga alagad. Na kung saan pinadaan po niya sa isang proseso during that quarantine period of 40 days nung siya yung muling nabuhay bilang kanila pong paghahanda dahil meron pong paparating na matinding event at yun nga po yung Pentecost o yung pong pagbuhos ng banal na Espiritu. So ito pong 40 days na ito na kanilang quarantine kasama ng ating Mesyas ay napakahalaga po dahil yun na po yung mga huling 40 days ng ating Mesyas dito sa mundo bago man po siya umakyat hanggang sa muli po niyang pagbabalik. So talagang napaka-crucial po nito. Ito pong huling araw na ito at lalo-lalo na po para paghahanda sa susunod na event na po na mangyayari at yun nga po yung Pentecost na ayaw po niyang ma-miss ito pong greatest opportunity ng kanilang buhay ng kanyang mga disciples. At ito po ay napaka-timely, napapanahon po sa atin. Bakit po? Because tayo po ay nasa same quarantine period, under the same quarantine period. Bakit po? Kasi ito rin po yung panahon nung after ng Passover, nandito po tayo sa panahon at malapit na rin po yung paparating. Actually, ilang araw na lamang po ay Pentecost na rin po. So ito po ay napapanahon sa atin mula po nung kanyang inihanda yung kanyang mga alagad for the coming Pentecost. Therefore, kung yung po mga araw na yon ay napaka-crucial because yun nga po yung huling araw ng ating Mesyas at yun nga po yung paghahanda nila sa kanilang greatest event of their time. At yun po yung Pentecost. This same quarantine na natapat po sa same period is His same invitation para po sa atin upang hindi po natin ma-miss ang same preparation or process na pinagdaanan po ng kanyang mga disciples na po para hindi po natin ma-miss yung pong pagbuhos ng kanyang Holy Spirit. Ito pong parating na Pentecost bilang paghahanda po para sa ating end times greatest harvest. Hallelujah! So tingnan po natin kung paano po tayo pinaprepare po ba yung mga good news na masasalo po natin. Ito pong sa natitirang ilang araw na lamang po para po sa ating quarantine. Tingnan po natin sa Gawa 1:3a. Sabi po roon, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, so after his death na 40 days, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Number 1, good news of His resurrection. Isa po sa purpose ng quarantine na po na ito ay mapatunayan niya na siya po ay talagang buhay. Ibig sabihin po kasi siya hindi po siya patay, hindi po siya natutulog, hindi rin po siya paralyzed. No? Sa kung ano po nangyayari sa paligid po natin. Siya po ay buhay at alam po niya ang lahat ng nangyayari sa atin at sa ating paligid bilang hari po na kung saan He is still in control of everything. But yung kanya pong church o yung kanyang katawan, dapat po pala ay maipakita po natin, dapat ma-manifest po natin na siya nga po ay totoong buhay bilang kanyang katawan. Ang iglesia po kasi ang tinatawag na katawan ng Mesyas. So kailangan po pala nakikita siya
sa ating mga buhay or nakikita kung paano tayo tumutugon o humaharap dito sa krisis na ating kinakaharap ngayon, ay nakikita na siya po'y buhay sa atin pong mga buhay sa ating harapan. Meaning, sa lahat po ng mga krisis, no? When He was alive, pagka nung siya po'y buhay, paano po ba siya tumutugon? O kahit po yung kanyang mga alagad na kasama po niya, lalo na po siya bilang buhay. Siya po ba, tumugon po ba siya ng may takot, kabalisaan, na-stress po ba siya? No po, sa mga panahon ng crisis o lahat ng pagsubok, problema, or meron po siyang confidence na alam po niya everything will be well. Po, pagka po ba mayroong sickness na dumating po, no, paano po ba tayo tumutugon, humaharap dito, na kung saan pinapakita po natin na siya'y buhay sa atin? Ano pong ginagawa natin? Ginagawa po natin, dinadala po natin ang may sakit sa kanya, pinapakilala po natin ang ating Mesyas, ang dakilang manggagamot, at pinapanalangin po natin, tinataas po natin sila sa ating Mesyas, sa ating Hari, upang sila'y pagalingin nila. Pagka po ba mayroong mga bagyo sa buhay natin, bagyo ng buhay, paano po ba tayo humaharap, tumutugon sa mga bagyo na ito? Tulad po ba niya na, di ba nung may bagyo, nakasakay sila sa bangka, siya'y payapang-payapa doon. Therefore, kung siya'y buhay sa atin, sa tuwing may mga bagyo ng pagsubok sa ating buhay, ay makita po sa atin ang kapayapaan. Ito po yung panahon na kahit po may bagyo ng buhay, ang sarap mo pa rin matulog. Tulad po ng ating Mesyas, nung sila po ay nakasakay sa bangka, kahit po ang lakas ng hangin, lakas ng bagyo, takot na takot po yung mga lagay, pero dahil siya'y buhay, at alam niya ang kanyang purpose hindi pa natutupad, siya po'y payapang natutulog sa likod ng barko na yon. Na po. So dahil lalo na po kung ang kanyang word ang foundation natin, kahit po dumating ang bagyo, tayo po yung matatag pa rin na nakatayo sa kabila po ng bagyo na to hanggang sa lumipas ito. Kapag ka po ba mayroong taggutom, lalo na po kung marami, tulad po ngayon, crisis, no, ang barangay, dito po sa may nasa 11,000 sa barangay lamang po namin, no, kailangan pa kayo nabigyan ng ayuda. Paano po ba tayo tumutugon kung siya'y buhay sa atin? Tulad po ba tayo niyan, kung naalala niyo po yung feeding of the 5,000, lalaki lamang po yung binilang doon, 5,000, pero kasama po nila yung mga children, mga anak po nila, mga asawa po nila. So kung susumahin niyo po yan, nasa around 20,000 po yun, or 15, no? 10 to 15,000. No po. So halos isang barangay na po yun. And yet, di po, napakain po niya, hindi po siya natakot, hindi po siya nangamba. Paano ko ba pakakainin ang isang barangay na ito na sumusunod sa akin? Tayo po mga sumusunod sa Kanya. Kung tunay po tayong sumusunod sa Kanya at siya'y buhay sa atin, hindi po tayo dapat nangangamba sa ating mga pangangailangan, kung meron ba tayong kakainin, kung meron ba tayong susutin, kamusta ba ang ating future o ang ating kinabukasan. So sino po ba rito di ba napansin niyo po ba, sino po ba rito yung ngayong quarantine, parang mas nabusog kaya yata ngayon. Parang lalo kaya yata lumaki. No? Na kung saan hindi maubos-ubos ang bigas mo. No? At sobrang daming pa ring stocks ng food dahil sa provision ng ating Yahweh na nagpo-provide sa atin. So ang nais po niya, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia, tayo po ay mapatunayan po natin sa sanglibutan na ito na siya nga po'y buhay. At nakikita po sana ito sa ating po mga buhay, lalo na po sa ganitong panahon ng krisis o mga pagsubok. So tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Mukha po bang buhay ang Mesyas sa kanya? O mukhang nalalamig na, o baka inaagnas na, no? So, tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Sabi po ron, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan
ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So ito po, inihahanda po yung ating pananampalataya kasi kung siya'y buhay, dapat kita yun sa ating pananampalataya kasi wala nga pong kabuluhan ang ating pananampalataya kung hindi siya buhay. So inihahanda po ang ating puso sa Kanya that truly He is alive in us, na kung saan kita po ito sa ating mga buhay even during this quarantine at pandemic crisis na atin pong pinagdadaanan. So ito po yung pagkakataon natin na maipakita natin. Lalo na po kung gusto mo makahikayat ng kaluluwa, mapalapit sa ating Panginoon, makita sa ating mga buhay bilang asin at ilaw ng sanlibutan na siya po'y buhay sa atin. So magitan po ng ating buhay na patotoo sa pagharap ng krisis na ito. So ito po yung good news, unang good news na kung saan para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Next verse is Gawa 1:3b. Sabi po rin, siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Number 2, the good news of His kingdom. So ito po pala, sabi niya po nung nasa quarantine, tinuruan po niya about the kingdom of heaven. Ulit, bakit po? Kasi nire-restore po niya muli ang message ng kanyang kaharian. Hindi po religion na nagpapahiwalay sa nagdi-divide sa mga tao, nagdi-divide sa bawat isa sa atin. So marami po kasing tao naka-focus po sila sa religion na kung saan hindi po nila napapansin na yung strategy ng kaaway ay magtayo, mag-establish ng kanyang sariling kingdom through building a one world government. And lalo na po ngayon, medyo napapansin na po natin yung mga New World Order na yan. Pagdating po ng coronavirus na yan. At na kung kayo po hindi updated, yung pong one world religion, nilalakad na rin po iyan. Ano po? Na kung saan ay wala nang tawagan sa kung anong pangalan ni Yahweh, basta God na lang. Kahit sino, kahit iba pangalan ng God nila, isang God na lang daw po yun. No? So, pero paano po yung gagawin? Yung one world religion na ito, na strategy, lalagyan po tayo ng mark of the beast para malaman na tayo citizen ng kanilang kingdom na sanlibutan na ito. At yung chip po na yon ay kahit po i-search nyo, it can alter yung DNA, parang GMO na rin, genetically modified organism, na kung saan yung DNA po ng kaaway na nag-ahari sa kanila ay ilalagay po sa atin para tayo parang maging Nephilims, na kung saan yung po mga Nephilims na yun po yung ginunaw, yun po yung hinatulan ni Yahweh nung panahon ng Great Flood, yung panahon ng malaking baka nung panahon ni Noe, na kung saan puro Nephilims na po ang mga tao noon, na kung saan yung kanila, ang tawag po doon ay transhumanism, na iba na po yung kanilang DNA, nahaluan na po sila ng DNA ng mga fallen angels. At yan din po yung plano ng kaaway ngayon. That's why si Yahweh nais po niyang ipanalangin natin ang kingdom po niya. Naalala niyo po yung Matthew 6:10, dumating nawa ang ang kaharian mo, thy kingdom come, at ang kalooban mo ay mangyari nawa dito sa lupa gaya ng sa langit. So hindi po pinag-uusapan niya ay hindi po religion. Ang pinag-uusapan po ng ating King of Kings ay ang kanyang kaharian na dumating dito sa lupa kung ano dun sa langit, at ang kanyang kalooban ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Nais po niya na, naalala niyo po yung Matthew 6:33, hanapin mo muna, seek ye first His kingdom, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Nais niya po na tayo bumalik sa kanyang kaharian. No po, hindi po ma-focus sa religion na gawa po ng tao, kasi ang ginawa po niya talaga kingdom, kaya po siya King of Kings. Nais po niya na unahin natin to seek first His kingdom, dahil siya po ang ating hari, upang ang kanyang kalooban bilang hari ay matupad po dito rin sa lupa gaya ng sa langit. So nais din po niya na mangyari sa magitan natin na kanyang mga anak, na kanyang iglesia,
Yung ano po, yung Matthew 24:14. Sabi po lang, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. The good news of the kingdom of God. Upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At nangyayari na po yan ngayon through online, worldwide. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So ito pong quarantine period na ito, hindi lamang po tayo piniprepare nito sa ating pananampalataya, pero higit sa lahat, sa kanyang paghahari at ang kanyang kalooban ay mangyari sa ating buhay at hindi po yung ating sariling kalooban. Inihahanda po tayo dito sa quarantine period na ito na yung kanyang kaharian ay ma-restore muli sa atin. Na kung saan, hindi na po yung kalooban natin ang masunod. May battle po dito ng ating kalooban, ang kalooban ng sanlibutan o ang kanyang kalooban. So dito po tayo natetest in many ways during this quarantine period whether yung po bang kalooban ng ating hari ang natutupad sa ating buhay o yung kalooban ng sanlibutan o ating sariling kalooban o kagustuhan ang nangyayari during this quarantine period. So tinuturuan niya po tayo ng kingdom principles of submission sa hari. Tayo po kasi sinanay sa demokrasya, people power. Tayong nasusunod. Pero nais po niyang maibalik ang kingdom principles na siyang hari, siyang ating ama, na tayo po'y sumunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang spiritu, na po submission sa kanyang spirit at sa kanyang kalooban na kung saan tayo po'y mamatay sa ating mga sarili at siya ang mabuhay sa atin. So tingnan nyo nga po yung katabi nyo ngayon. Meron mga kayong katabi ngayon, mukha po ba siya pa rin ang nabubuhay? No? O mukhang patay na po ba yan? At ang ating Mesyas na po ang nabubuhay sa kanya at ang kalooban na po ng ating Mesyas ang siyang natutupad sa kanya pong buhay. Basahin po natin yung Gawa 1:4. Sabi po rin, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Pinangako, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So ang third good news po ay the good news of the promised Spirit. So pagka tinignan po kasi natin yung plano ng ating Amang Yahweh mula po sa panahon ni Moises, no? Patungo po, mula po sa panahon ni Moses hanggang sa matupad po yung panahon na yun, yung mga mensahe po doon, sa kapanahunan ng ating Mesyas. Tulad po nung unang Passover, nung panahon po ni Moises, na kung saan ang inialay po nila ay yung tupa, pero nung panahon po ng ating Mesyas, siya po ang tupa, ang kordero ni Yahweh na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pagkatapos po, di ba, nila Moises ng Israelita na mag-alay ng Passover lamb, sila po ay umalis ng Egypt, na po, at paglakalakbay nila, sila'y tumawid. Tumawid po sila sa ilalim, no, dahil nahati po across the Red Sea. At yung pong Red Sea na yon ay nagsisimbolo po yon ng libingan. No po, underneath, nasa ilalim po kasi yun yung nagsisimbolo po ng baptism ng mga tao. So, nung panahon ng ating Mesyas, namatay po ang ating Mesyas doon kasama ng ating mga kasalanan at siya'y muling mabuhay upang tayo'y muling mga mabuhay because we have crossed death. Nakatawid po tayo sa kamatayan through His resurrection at naiwan po sa ilalim ng Red Sea, sa ilalim ng libingan ng ating mga kasalanan. Namatay po doon kung paano ang mga Egyptians na sumunod dito po sa mga Israelita ay namatay sa ilalim ng Red Sea. Gayon din po ang ating mga kasalanan. Namatay na kasama ng ating Mesyas sa libingan, pero siya po ay muling nabuhay upang tayo'y makatawid sa kamatayan at muling mabuhay para sa Kanya.
So tayo po nakatawid mula po, naiwan na po natin ang Egypt, ang dating buhay natin, makasalanan, ang impluensya ng sanlibutan sa atin. So yan po yung plano ni Yahweh in this last day events na nararanasan po natin ngayon. Then, tinan niyo po, after 50 days na kanilang paglalakbay, ang mga Israelita, after 50 days po, ay tumanggap ng kautusan na masunod sa magitan ng kanilang flesh kasi wala pa po yung Holy Spirit noon. Kaya nahirapan po sila. Through Moses, tinanggap nila yung pong kautusan. Pero sa katuparan nito, sa panahon po ng ating Mesyas, after 50 days mula po sa kanyang resurrection, dumating po ang Pentecost o yung pagbuhos ng Holy Spirit para hindi po para tayo mabuhay sa ilalim ng kautusan through the flesh of rebellion. Hindi po natin kayang sumunod sa magitan lamang ng sarili natin o ng ating mga laman. But through the Spirit na kanya pong ibinubuhos sa atin, Spirit-led life by His Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa atin. Living in this time of this quarantine, like yung quarantine po ng ating Mesyas in the wilderness. Yun po yung purpose ng quarantine na ito, para po tayong nabubuhay noong quarantine ng ating Mesyas nung siya po'y nasa ilang, upang tayo po'y matutong magdepende sa kanyang spiritu, na kung saan hindi po natin nakikita yung spiritu niya. Matuto po tayo kasi ngayon naka-quarantine po tayo, nakahiwalay po tayo sa mga tao, sa ating leader, sa ating pastor, sa ating priest, po, sa mga pare, sa mga madre, sa anumang spiritual leaders natin, pero nag-iisa tayong kasamang Holy Spirit where we can depend. Yun po yung training ng Holy Spirit na hindi natin nakikita kaysa sa mga tao na nakikita natin, pero ngayon hindi din po natin nakikita sila ngayon because of this ECQ. Bakit po? Para pag natuto tayo mag-depend sa Holy Spirit, makapaghanda po tayo sa last day persecution na maaaring magpakalat sa atin at magpahiwa-hiwalay sa atin. That's why sa Filipos 2:12-14, sabi nga po ron, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Bakit po? Patungkol saan? Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin to desire at isagawa to do the will of our Father. Maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtututol at pagtatalo. So ito pong quarantine period na ito ay binibigyan niya po tayo ng chance na hayaan po natin ang Holy Spirit na kumilos sa atin. At ang flesh na ito, ang laman na ito ay mamatay sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa pagsunod sa kanyang mga salita at ang kanyang kalooban at ang kanyang purpose sa ating mga buhay upang matuto po tayong magdepende sa kanya. Upang sa gayon, pupunuin niya po tayo ng kanyang spirit na mag-i-empower sa atin, na matupad po natin ang ating last day calling. So ito pong quarantine period na ito, nagtuturo po ito sa atin na ipanalo natin itong battle against this flesh. Labanan po ngayon ito ng spirit at ng flesh. By repenting our sins. Ito po yung panahon ng pagtalikod sa mga nakasanayan na nakagawian natin, mga addiction, mga kasalanan, mga wrong habits, upang tayo malinis at para tayong basong nilinis na bubuhusan ng spirito ng tubig na magpupuno sa atin upang tayo magamit sa kanyang kaharian. So repenting of our sins, bakit po? Because the kingdom of heaven is at hand. Malapit na po. Paano? Sa paghahari, sa pagpuno ng kanyang Holy Spirit sa atin, na siyang maglilid sa atin na matupad ang kanyang kalooban at ang kanyang purpose
for these last days. Kung dati hindi mo natutupad, baka you need the infilling of the Holy Spirit. Baka dati natatakot kang matupad ang purpose mo because you still have the spirit of fear, pero ngayon pupunin ka niya ng spirit of love and courage to fulfill your purpose that He has planned for your life. Gawa 1:24 and 25. Sabi po, pagkatapos sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. So number 3 is the good news of purpose restoration. So, yung mga huling araw po, yung mga apostol at yung mga 100 plus disciples na kasama po nila bago po dumating yung Pentecost. Ito po, ang ginawa po nila, pinunuan po nila yung pong tungkuling iniwan, tinalikdan, tinalikuran nito pong si Judas. So, ito po palang quarantine na ito is our time for us to reflect. Mag-reflect po tayo sa ating calling, sa ating pong tungkulin. Kung ito po ba'y ating ginagawa, ay sinasakatuparan na ikaw, alam mo, you have a calling. Ikaw, binigyan ka ng spirit to have a spiritual gift, to use that in sharing the good news and in doing ministry or service to our King. So tingnan po natin, mag-reflect po ba tayo? Tinalikuran po ba natin ito tulad po ni Judas? Ano po? Sa ating po nakaraan, umaaring hanggang ngayon, baka ngayon mo pa tinalikuran, baka kinain ka ng sistema ng quarantine na ito, naubos ang oras mo sa ibang bagay instead of fulfilling your purpose. So ang gawin po natin is, balikan po natin. Bumalik po tayo sa ating first love, sa ating calling, sa ating Panginoon before the outpouring ng kanyang spirit ay dumating sa atin. Bakit po? Kasi kung ikaw po nag-fail before, ito po, ay baka tinetest ka lang ng ating amang si Yahweh kung ganon ka pa rin ba kapursige. If you are still willing and if you want to continue kahit nag-fail ka, kahit parang gusto mo lang sumuko pero gusto mo pa rin at nakita niya ang iyong puso, this Pentecost, these last days, hindi niya ikaw iiwan sa pagbuhos ng banal na Espiritu because He saw your heart na nais mong ipaglingkod sa Kanya. He will fill you with His Spirit to empower you to fulfill your purpose in this last day. So mga kapatid, kung tayo po ay naging parang katulad ni Jonah, no, na kung saan takbo ng takbo, no, tinatakbuhan po, no, nilalayuan for so long ang iyong calling at yung iyong paglilingkod sa ating Hari. Ito pong natitirang ilang araw ay ito po nawang mga araw na ito ang maging malaking isda mo na magbabalik sa iyo sa iyong original calling and purpose to fulfill them for the glory of our Father in heaven. So ito po yung hindi po ito yung panahon para tayo tumakbo papalayo sa ating Ama at papalayo sa ating calling, kundi ito po yung time for us to run back, pabalik sa ating Ama at ma-restore po niya ang lahat ng nawala sa atin, lahat ng inagaw sa atin ng kawawan, even our courage, upang ma-restore back kung sino ka talaga, ang iyong purpose with courage tulad po ng ginawa ng ating Ama sa prodigal son. Hallelujah. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, let these few days, mga natitirang araw po natin, bago po mag-Pentecost, ay maging araw po ng pagtanggap natin itong mga good news po na ito na ating pinag-usapan ngayon. Una po yung kanyang resurrection, ng muling pagkabuhay, na mula po sa araw na ito, ay makita po ng ibang tao sa ating paligid na tunay na siya'y buhay sa ating pong mga buhay, sa pagharap sa mga pagsubok na ito, sa krisis na ito, sa ating buhay, even in this pandemic and in this lockdown, makita ang pag-asa ng mga tao sa paligid natin sa ating mga buhay. Pangalawa, ay tanggapin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban
no, sa pagsunod sa kalooban ng ating Hari ng King of Kings na mula po ngayon ay hindi na po yung gusto mo masusunod. No, hindi na po yung nais mo, hindi na po yung kalooban mo, kundi yung kalooban na po niya ang mangyari sa iyong mga buhay. At ito pong mga natitira, mga araw na ito, na mapaparating na po, ay maging excited po tayo sa paghintay, pagdating ng promise, pinangakong Espiritu na ibubuhos niya po sa atin habang tayo po ay nananalangin at nagpapasting. Ipag-fasting po natin, lalo po na po kung mga gadgets po yan o ano po mga kailangan natin yung fasting, mga junk foods o kahit meal po mismo, yung kahit ilang araw bago po mag-Pentecost, May 31 po ang Pentecost, kahit 3 days po doon mag-prayer and fasting tayo, hilingin natin na aming Ama, huwag mo kaming iwan. We want to fulfill our purpose. Empower us with your Spirit. And by faith, that by His grace and promise, ay wag po tayong iwan. Wag na po ma-delay itong pangako niya na ito. Kundi matupad po ito dahil nga po sa ginawa niya sa cross para sa atin, para sa ating mga kasalanan, upang matupad po sa panahon natin, in our generation, ang kanyang purpose at ang kanyang mission sa ating mga for His glory's sake. And of course, ano po, may we not be like Judas. So, po tayong tumulad kay Judas na tumalikod na sa kanyang calling, tumalikod na sa kanyang tungkulin. Kundi tayo po bumalik sa ating calling. Ito po yung pagkakataon, few days na ito, ang maghila sa atin pabalik sa Kanya at sa ating pong purpose upang matupad ang Kanyang kalooban at plano sa sangkatauhan. Hallelujah! Pagkakataon po na ito ay panalangin po natin na ma-receive po natin lahat ng good news in the few days left bago po dumating ang Pentecost. Sa mga nais pong magkaroon ng katiyakan ng kanilang kaligtasan, sumabay din po kayo sa panalangin, just confess your sins humbly, magpakumbaba po kayo, sapagkat ang ating Ama po, accept nyo lamang po by faith na ang ating Mesyas ay namatay para sa iyong mga kasalanan at siya'y muling nabuhay upang bigyan ka ng bagong buhay na punong-puno ng blessings with a new normal, yung new purpose in life sa iyong buhay. So muli po, sama-sama po tayong manalangin. Kasama niyo po ang inyong pamilya, pwede po kayo maghawak-hawak ng kamay at tayo manalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na nagkasama-sama po kami, lalo na po yung mga bago naming nakasama sa araw na ito. Salamat po sa mga good news naming narinig mula sa iyo. Na kung saan makita nga po sa aming mga buhay na kayo nga po ay buhay upang sa pagharap namin ng krisis na ito ay makitaan kami ng pag-asa ng mga taong natatakot o nawala na ng pag-asa sa gobyerno, sa kanilang kalagayan, ay dahil sa iyo na nakikita sa aming mga buhay na kayo'y buhay, ay magkaroon po sila ng ilaw sa kadiliman ng sanlibutan na ito. Hinihiling po namin ang iyong kaharian ay dumating at ang iyong kalooban ay mangyari sa amin gaya ng nangyayari dyan sa langit. Ihanda niyo po kami habang kami naghihintay sa iyong pagdating ng iyong banal na Espiritu na ibubuhos mo sa last days. Gawin niyo nga po kaming karapat-dapat. Linisin niyo po kami. Tulungan niyo po matalikuran namin lahat ng aming mga kasalanan, o aming Ama, upang matsalo namin ang buong Espiritu mo by your grace and by your Spirit, by what you have done on the cross for us. At hinihiling din po namin na i-restore niyo po ang aming calling. Huwag po kami maging katulad ni Judas na tumalikod, kundi kung kami po ay tumalikod, bumalik po kami. Ito po yung pagkakataon na tulad ni Jonah, ibalik niyo po kami. Ito pong araw na ito ang maging malaking isda sa amin na magbabalik sa aming calling, sa aming purpose upang tuparin ito for your glory's sake. Dinadalangin din po namin ang kaligtasan ng aming mga tagapakinig ngayon kasama ng kanilang mga pamilya upang sa last days na ito hindi sila papasama sa iyong mga hukuman o hatulang, kundi kasama sila ng mayroong confidence at kapayapaan sa kanilang puso na sila po iyong ililigtas sa magitan ng iyong dugo na ginawa ang kordero ni Yahweh na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan na ito. We ask for your provision sa lahat po ng aming pangangailangan during this quarantine period. Di namin na kung hanggang kailan ito. Tulungan niyo po ang aming government na makapag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Or by your grace,
Sa iyo din po aming Ama, kami sa iyo maasa lamang. Hinihiling namin ang iyong protection sa aming mga family, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. Ingatan niyo po kami, walang magkakasakit sa amin. Give us strength and good health, aming Ama. We pray also for the frontliners, for the government officials, mga health workers, police, soldiers, at mga philanthropists na tumutulong din. Aming Ama, we pray for their protection, ng kanilang kalusugan, ng strength and wisdom sa kanila. Cover us all with your blood and help us na talaga malagpasan ang pagsubok na ito, sapagkat alam namin na kayo'y kasama namin at hindi niyo po kami iwan, ipababayaan. We have that confidence na hindi po kami natatakot anuman ang mangyayari, because you are with us and because you are alive in us. Thank you, aming Ama. To you all the glory and the praise in Yahushua Jesus' name. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong online worship service. For some few announcements po, pwede po kayo mag-comment below sa inyong pong mga katanungan, sa inyong prayer request, o kung meron po kayong spiritual counseling na kailangan. At if you want to join our family, Kingdom Family, or any online group, meron po tayong mga online groups para po makakilala kayo ng mga bagong kaibigan, to meet new friends. Just comment din po below. Marami po tayong mga topics, life topics, like about family, finances, anxieties, stress, and even love life. Meron din po tayo. So muli po, maraming salamat po sa inyong oras. Patuloy po tayong pagpalain ng ating iisang Ama sa langit, tayo na kanyang mga anak at tayo bilang mga magkakapatid. Keep safe and shalom.